everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Sunny Puwersa nga ba sila? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe dinyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Sunny Puwersa daw sila. Ayun nga. So, di ba, nag-Sunny Puwersa nga sila dahil nga ang Miss Universe Thailand at saka Miss Grand Thailand at Miss Grand International Honor ay iisa na sila. So, yan. So, si Mr. Nawat at saka si Kun An, nakakaloka. So, ayan. So, panay ang promote nila ngayon sa TV. So, nakikita natin dito sa Thailand. Ako, pinapalabas silang dalawa. At talagang mukhang magkadikit at magkasosyo na. So, syempre maraming natuwa ng mga Thailander na, alam mo yun, nag-Sunny Puwersa na ang dalawang malakas na honor dito sa mundo ng pageantry, ang Miss Grand at saka ang Miss Universe. So ngayon, etong taon na to, naku, mukhang taon yata talaga ng mga snake, charot. Mukhang taon yata talaga nila to kasi, alam mo yon, dito gagawin ang kanilang pageant. Ang Miss Grand International ay magaganap ngayong taon na to dito sa Thailand. At ang Miss Universe dito din magaganap sa Thailand. So, ang tanong, Thailand kaya ang magdodominant ngayong taon na to sa dalawang pageant na to? Sa pagkakaalam natin, sa Miss Universe talaga, alam naman natin na talagang gusto nilang makuha ang corona ng Miss Universe crown. And hindi ko alam kung paano nila gagawin to at nandoon sa part na talagang naghahanap sila ng malakas na kandidata at nandiyan nga si Vina, ang isa sa mga nakikita natin na gusto nilang maging candidates talaga sa Miss Universe ngayong taon na to. At parang feeling ko, nako, it's time to shine talaga. The star is born. Ganon yung magiging eksena. And parang feeling ko, ang target ng dalawang honor na to ay sila ang manalo ngayong taon sa Miss Universe at saka sa Miss Grand. Diba? Kasi sa pagkakaalam din natin, matagal nang hawak ni Mr. Nawat ang Miss Grand, pero hindi pa nananalo ang Miss Thailand. At hindi pa rin nananalo dyan ang Philippines. So ngayon taon na to talagang sabi ko nga, ano ba, papayag ba sila na ipanalo dito ay Philippines? Tapos sa Miss Universe naman ay Thailand? Ganon. So kung gano'n ang mangyayari, okay lang sa akin yun. Walang problema. So halimbawa nanalo sa Miss Grand ay Philippines, tapos nanalo sa ay Thailand, quits lang, di ba? So portahan Asia to Asia. Pero kung ang mananalo dito ay Thailand, tapos dito ang host country, tapos dito sa Miss Universe Thailand, tapos ang host country ay Thailand, lokohan to, charot. So yan. Anyway, bakit ko nasabi? Kasi hindi magandang tignan para sa mga honor na to na ipanalo nila ang sarili nilang bansa kung dito mismo sa bansa nila ginagawa ang pageant. So parang hindi nakakalakas na powerhouse, gano'n. Hindi nakakalakas na pagiging honor. So ang lulutang lang dyan, kahit sabihin pa natin na ay magaling naman sila, magmumukhang bias sila, gano'n. At ayaw naman natin na magmukhang bias ang Miss Universe at ang Miss Grand nang dahil lang sa hangad nila na gusto nila mapanalo. Siguro nandoon yung makapasok sa top 10, makarating sa top 5, okay yun. Pero yung sasabihin mo sila yung sumungkit ng corona, mali yun, parang sa akin na. Pero tulad nga na sinabi ko, sana patas talaga ang maging labanan at patas na paghuhusga. Kasi yun naman dapat, ayun yung dapat. So ako, para sa akin, halimbawa katulad sa Miss Grand, mas bibilib ako sa pageant ng Miss Grand kapag
nagpanalo siya ng Philippines ngayong taon na to. Alam mo yun, kahit hindi manalo si Philippines, basta hindi lang nanalo din si Thailand, okay yun sa akin. Kumbaga parang, halimbawa kung meron naman talaga taga-ibang bansa na nakita natin ng malakas, good yun. Pero kung meron tayong mga nakita na parang ang feeling natin ay malakas, tapos hindi nila ibinigay, tapos ibinigay doon sa kalaban, parang ay nako, nakakaloka na talaga. So, yun. So, ito yung taon na to, yung tipong talagang nasa obserbasyon ako ng Miss Grand at saka ng Miss Universe. Sabi ko nga, depende sa ipapadala nating candidates. Tapos, kapag itong ipinanalo nila dito, ay talagang well-deserved para sa corona at hindi ito nakakuha ng corona. So, maniniwala na talaga ako sa mga chismis na nangyayari. Pero kapag nanalo dito si Philippines at ibinigay nila yung the best kay Philippines, ayun. So, bibilib ako sa pageant nila. Lalo na ngayon, di ba? Kasi syempre alam natin na sanib puwersa talaga sila. So, hindi naman natin maiiwasan mag-isip sa utak ng mga Pilipino na mag-isip na, nako, nakakatakot, baka ganito ang mangyari, baka ganyan ang mangyari. Hindi mo maaalis yun. Kasi nandoon kasi sila sa part na parang natotrauma sila sa pwedeng mangyari sa kanila, di ba? So, nandoon lang sana sa punto na sana ibigay nila yung best. Ibigay nila yung part na dapat. So, yun lang yung akin ha. Pero hindi ko nga alam kung ano yung laro. But nandoon na minsan na pag-iisip-isip mo na ano kaya yung pinaplano nila, meron ba? So talaga ba ang gusto ba nila umangat lang ang Thailand at bumagsak ang Philippines? Pero kasi nandoon naman ako sa part na kailangan pa rin nila ang Philippines no matter what happen. Kasi ang isa ang sa mga nagpapalakas sa ingay ng pageant ay ang Pilipino. Di ba? So kung tutuusin, more than sa Thailand at saka sa Philippines, mas grabe mag-support ang mga Pilipino at talagang nandoon talaga sa part na aminin natin, iba talaga ang ingay na ginagawa ng mga Pinoy sa pageant. Di ba? So, aminin natin yon at totoo yun, di ba? Hindi natin madidinay yon. But nandoon ako sa part na sana wag naman yung parang magamit lang. Kasi alam na may susuporta para sa pageant nila. So, nandoon ako sa part na sabi ko nga, fair na labanan, okay ako doon. So, tingnan natin ngayong taon na to kung ano ang mangyayari sa pageant and then tingnan natin kung ito nga ba sa Miss Universe ay yung ipapanalo nila na kandidata ang makakakuha ng corona sa Miss Universe Thailand at saka dito naman sa Miss Grand. Tignan natin kung kaya ba nila ipanalo si Philippines. Lalo na ngayon, ang dami natin naririnig na sasali daw si ganito, sasali daw si ganyan. Basta ako guys, ang lagi ko lang iniisip dito, magpadala tayo ng the best candidates. Yung tipong hindi nila maano. Actually, noong last year, napatunayan to ni Mr. Nawat sa atin na hindi naman sila bias. Nandoon na magaling yung kandidata natin. Ibinigay din nila kung ano yung the best para sa candidates natin. Pero kasi ngayong taon na to, nandito tayo ngayon sa aminin naman natin na gusto talaga natin na manalo na ng Golden Crown. And I hope na sana talaga yung makuha nating kandidata ay best of the best. Sa nakikita ko naman, sa nakita kong mga candidates dito sa Miss Grand, kung makakapili tayo ng candidates na alam mo yon na pwede talagang mag-dominant yung beauty, yung galawan. So, wala tayong dapat ikabahala. Kasi parang feeling ko, kakayanin talaga ng Pilipinas to. So, sabi ko nga, sayang si Aliana Aduane. Pero sige lang, baka may iba pang candidates na mag-join na alam mo yon kaya niya talaga na ilaban ang Pilipinas para sa kabugan dito sa Miss Grand. So, I hope so. Di ba? And then sa Miss Universe naman, marami tayong kandidata ngayon at sana mapili talaga yung best para sa laban na to. And tignan natin. Di ba? So, yun. So, I'm so excited. Kayo ba? Excited ba kayo? Sana kayo din. Sana ando doon tayo sa punto na sige lang. Tingnan lang natin kung ano ang magiging ganap at tingnan lang natin kung ano ang magiging laban ng mga kandidata natin na lalahok na yun dito sa Miss Grand at saka sa Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo ba may mga
ano kaya sila sa pagsasanib puwersa nila. So tingin mo kaya-kayang mag-dominant ng Thailand ngayong taon na to dahil sa mga honor na taga Thailand. So comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.